Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Balitang high. Mga kapuso, anumang oras mula po ngayon, posible nang maglandfall sa extreme northern Luzon ang Super Typhoon Nando. Nakabantay ang GMA Integrated News sa pinakasariwang balita sa Super Typhoon Nando. Mula sa Cagayan, mag-uulat doon si Nico Wahe. Nasa Baguio City naman si John Consulta. Ang sitwasyon sa Zambales ihahatid ni Marisol Abduraman. Bukod sa epekto ng Super Typhoon Nando, nakatutok din tayo sa iba pang malalaking balita sa bansa. Unahin na po natin silipin ang sitwasyon sa Cagayan na hinahagupit na ng Super Typhoon Nando. Mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas doon at naiulat on the spot si Nico Wahe. Nico? Rafi, Connie, 12 oras nang bumabayo itong Super Typhoon Nando dito sa Santa Ana, Cagayan at kanina, pagputok ng liwanag kaninang umaga, mas lalo pang naramdaman ang lakas ng hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Nando. Sa pag-ikot namin sa ilang bahagi ng Santa Ana, heto naman ang nadatnan namin. Malalaking alon ang humahampas sa may port area. Halos mag-zero visibility na rin doon at sa kalsada. May mga punong nabuwal. Ang bubong ng ilang bahay at establishmento ay halos matuklap na. Halos abutin na rin ng tubig sa dagat ang mga iniangat ng bangka ng mangingisda. Sa latest situational report ng Cagayan PDRRMO, mahigit 2,700 na pamilya na ang apektado ng Super Typhoon Nando. Ang nasa evacuation center ngayon mula sa iba't ibang bayan sa Cagayan ay nasa 2,100 na o nasa mahigit 6,800 na individual. Wala namang naidalang casualties pa rito sa buong Cagayan. Rafi and Connie, ito pakikita ko muna yung aming sitwasyon ngayon. Nandito kami sa may tapat ng munisipyo nitong bayan ng Santa Ana. At kung makikita nyo, ito, todo na itong hangin na ibinibigay at inihahampas dito ng Super Typhoon Nando. Kanina pa kami nandito dahil wala kaming ibang masilungan. Buti na lang yung gymnasium ay medyo matibay-tibay at kasama namin yung ibang evacuees dito. Kapag kasi sinubukan pa namin na umandar gamit yung aming crew cab, ay talagang tinatangay kami. Ramdam namin kanina, Connie at Rafi, na iniaangat yung crew cab namin. Kaya kailangan namin huminto muna rito. Ang MDRRMO, susubukan sana namin makapanayam. Kaso hindi rin kami makatawid dahil sobrang open dito sa munisipyo. At hindi ko rin alam kung naririnig ko kayo ngayon. Sakali man na may mga tanong kayo, Connie at Rafi. Pero iyan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa inyo. Yes, Nico, can you hear me? Naririnig mo na ako? Nico? Naririnig naman, bahagya, Okay. Connie. Sobrang lakas sila ng hangin. Okay, sa ngayon ba meron pang mga kinakailangang ilikas sa iba't ibang lugar dyan na hindi pa nalilikas, Nico? Yung paglikas sa Connie, actually nung preemptive evacuation pa lang, nung isang araw pa lang, ay sinamahan na natin itong ilang LGU ng Cagayan, lalo na rito sa Santa Ana at saka doon sa Gonzaga. Pero ayun, may mga nag-evacuate na bago pa man itong bagyo, pero may mga nagpaiwan pa rin doon, yung mga tatay at yung mga anak na lalaki doon sa kanilang mga bahay. Itinali naman nila, Connie, Rafi, yung kanilang mga bahay bago pa mag-evacuate yung iba pang miyembro ng pamilya. Pero kailangan daw nilang manigurado dahil ayaw nilang wala na namang mabalikan pagkatapos itong Super Typhoon Nando na ito, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Nico Wahe. Ramdam na rin sa iba pang panig ng Hilagang Luzon ang epekto ng bagyong Nando. Sa Cayapa, Nueva Vizcaya, nagka-landslide dahil sa pag-ulan. Humambalang ang mga tipak ng bato at lupa sa Cayapa-Bambang Road. Nagsasagawa na ng clearing operation sa lugar. Inabisuhan na ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta. Sa Dilasag, Aurora, itinaas na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka sa Pampang. Bilang paghahandayan sa bagyong Nando at maiwasang masira ng malalaking alon. Pinagbabawalan na rin ang mga mangingisda na pumalaot sa dagat. Naglagay na rin ang ilang residente ng mga pabigat sa kanilang mga bubong. Sa bayan naman,
ng kasiguran. Lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando na posibleng mag-landfall malapit sa Babuyan Islands. Sa ngayon po ay namataan ng pag-asa ang mata ng bagyo, 160 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 215 kilometers per hour. Tumutok lamang po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin kaugnay ng Super Typhoon Nando. Nagbabala muli ang ahensya sa posibleng daluyong o storm surge. Maaari umunong umabot sa mahigit 3 metro ang taas ng tubig dagat na raragasa sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan at Ilocos Norte. 2.1 hanggang 3 metro naman ang inaasahang taas sa ilan pang coastal areas ng Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Daluyong na may taas na 1 hanggang 2 metro ang posibleng tumama sa ilan pang coastal areas ng Ilocos Sur. Dahil sa Super Typhoon, delikadong pumalaot ang lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa mga baybaying sakop ng Northern Luzon at Northeastern Seaboard ng Aurora. Hindi pa man lumalabas ng PAR ang Super Typhoon Nando, may posibleng mabuong bagong bagyo sa Pacific Ocean. Namataan po ang pag-asa o ng pag-asa ang low pressure area 1,345 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May medium chance po itong maging bagyo sa loob ng 24 oras, sabi ng pag-asa. Ang Metro Manila, Bataan, malaking bahagi ng Calabarzon, buong Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao ay posible ring ulanin ngayong Lunes dulot ng hanging habagat. Umabot sa 113 ang inaresto ng pulisya dahil sa mga naitalang kaguluhan kasunod ng mga kilos protesta kahapon. Ayon sa Manila Police District, 51 riyan ay naaresto sa gulo sa Ayala Bridge. 2 sa mga yan, menor de edad na itin-over na sa Manila Reception and Action Center. 11 menor de edad naman ang subject for determination of discernment. 7 naman ang menor de edad sa 21 naaresto sa gulo sa Mindiola, habang 28 minor naman ang kasama sa 41 arestado sa gulo sa Recto Avenue. 9 na pulis naman ang dinala sa ospital para obserbahan. 75 personnel naman ang nagtamo ng sugat at tumanggap ng first aid. Una nang sinabi ni Interior Secretary Genevieve Rimulya na karamihan sa mga namato sa mga pulis sa Ayala Bridge ay menor de edad. Kasabay po ng kabi-kabilang kilos protesta kontra katiwalian ang pagsiglap nga po ng kaguluhan sa Maynila. Kabilang po dyan ang pamamato at pananakit sa ilang pulis sa Mendiola. Sa Ayala Bridge naman na malapit din sa Malacanang, sinunog ang gulong ng isang truck na ibinarikada ng mga pulis. Yan ang balitang hatid ni na Jonathan Andal at Athena Imperial. Nabalot ng usok ang bukana ng Ayala Bridge kahapon. Sinunog kasi ng isang grupo ng kalalakihan ang gulong ng container truck na ibinarikada ng mga pulis. Sabi ng NCRPO, gusto kasi ng mga nanggulo na makapasok sa Ayala Bridge mula Luneta. Pero hinarangan ito ng pulisya dahil kanto na ng Malacanang complex ang nasa kabilang dulo ng tulay. Maya-maya ipinorma na ng mga pulis ang kanilang pansalag. Namamato ng bato at bote ang mga kabataang nakatakip ang muka. Ilang sandali lang, umabante na ang isang grupo ng mga pulis. Pinalibutan nila ang isang bumbero para makalapit sa container truck at maapula ang apoy. Hanggang nagkatakbuhan na ang pulisya, palusob sa direksyon ng mga nanggulong kabataan. May dumating din pala kasing dagdag puwersa ng pulisya galing Luneta. Kaya nagpulasa ng mga nanggulong kalalakihan pero may ilang mga inabutan at pinagdadampot. Sumama ka na lang. Duguan naman ang ulo ng isang kabataang inaresto matapos daw siyang tamaan ng police shield. Git niya, hindi siya namato at nagsunog. Ba't ka napalo? Nakaupo lang po ako dito naman sa kanya relativo. Hindi nga po pumapalag. Simula paghuli sa akin, nakataas lang po kamay ko. Hindi kayo ng Hindi po. Hindi po kahit 10 video po. Nasa 30 pulis ng sugatan, sabi ng NCRPO. Isa sa kanila ang pulis na ito na tinamaan daw ng likido galing sa ibinato sa kanilang galon na mabaho raw at mapanghe. Tingin yung binato sa inyo? Pero mabaho at mapanghe. Pero ba't may kulay? Ang pulis namang ito hinimatay raw at dinala sa ospital.
nawalan ako ng malay kasi tinamaan yung fracture ko sa ulo. Tapos napalo yung paa ko dito. Napalo ng O yung sa ano nila, yung bit-bit. isang motorsiklo naman ng pulis ang sinunog daw ng mga kabataan. Dumating ang pulis na may-ari pero tumangging magkomento. Bawal po kasi magsalita pag sa ano na lang po namin sabihin. Pasensya na. We have observed maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance na yun, kung minsan is sumosobra na eh. Nakita niyo po, gusto nilang ma-penetrate eh. So alangan na mga titingin na lang po kami. Galit sa pulis ang isang ito. Kinumpronta pa ang mga hepe ng pulisya roon. Puli niyo yung mga tao na wala namang ginagawa, sumisigaw lang. Grabe naman. Sir, excuse me po, sir. Kung pwede pakisabihan po yung mga pulis na huwag silang nananakit ang taong walang ginagawa. Pero saan kaya galing ang mga bato at bote na ibinato ng mga nagprotesta? Sabi ng Barangay 663, galing yon sa mga paso nila, sa mga boteng ibebenta sana, at sa Center Island na dinurog ng mga nagprotesta para raw ibato sa mga pulis. Kung wala na silang makuha dito dahil binabawalan natin kumuha, inano nila yung pinulupalo nila para may makuha silang pambato dun sa mga kapulis. Dahil sa pamamato, nasira ang signage na ito ng Romualdez Street. Sabi ng NCRPO, kabilang sa isasampa nilang reklamo sa kanilang mga nahuli ay direct assault, vandalism at destruction of property. Nauwi sa gulo ang protesta sa Mendiola kahapon. Binato ng mga kabataan ng mga pulis. Binomba ng water cannon ang mga rallyista. May nanira ng motorsiklo at ng traffic light. Mula sa Ayala Bridge, dumiretso sa Mendiola si DILG Secretary John Vic Remulla para tingnan ang riot na nangyayari. Nagsisimula ng humarang yung mga pulis, yung MPD dito. Sa bahaging ito ay huminto muna si SILG kasi baka pumunta dito yung ibang rallyista. So minamando na rin ng mga pulis yung traffic. Wala na munang nakakapasok sa bahaging ito ng Legarda. Secretary, ano po ang plano natin from here? Maximum tolerance pa rin. We'll hold the line. Hindi pwede manaig ang anarchy dito eh. Ang batas-batas. Palibutan niyo, palibutan. Napaatras ang karamihan ng mga rallyista sa Recto Avenue. Ang mga pulis pinalibutan ng intersection ng mga kalye ng Mendiola, Legarda, Carasal at Recto. Sumubok pang makabalik sa harap ng Mendiola ang mga nagpoprotesta pero bantay sarado na ng MPD ang area. Maya-maya pa, inaresto na ng otoridad ang umano'y mga nanakit ng bato at ng gulo sa rally. Kuya, anong ginawa mo? Wala akong ginagawa, ma'am. Nag-aayos ako ng chinelas ko, inuli nila ako. Alam namin ginagawa niya yung trabaho niya, pero ginagawa lang din namin yung karapatan namin. Ano pala yun doon? Pinaglalaban namin yung karapatan namin, nilanakawan kami. Kung kinakailangan para lang mapakinggan tayo, paulit-ulit na tayong lumalaban. May nangyari ba? Guys, ganito. Paulit-ulit na tayo nagrarally, paulit-ulit tayo nagsigipag-usap sa kanila. May nangyari ba? Wala naman, di ba? Athena Imperial, Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Hindi lang sa Metro Manila idinaos ang kilos protesta kontra katiwalian, kundi pati na rin sa iba't ibang probinsya. Chris, pahingi kami ng detalye tungkol dun sa mga protesta sa Luzon. Tony, may kabi-kabilang rally sa Bulacan na isa sa mga sentro na investigasyon sa maanumalya umanong flood control projects. Sa Malolos, dumiretso sa tanggapan ng 1st District Engineering Office ang mga rallyista. Kinandado pa nila ang gate gamit ang replikang kadena. Nagtipon-tipon naman sa harap ng Malolos Cathedral ang grupo ng mga magsasaka at mangingisda. Naglabas din ng hinaing ang ilang taga-kalumpit na madalas ding bahain. Sa Angeles, Pampanga, inikot ang isang lobong buwaya at pinagpapalo ng mga rallyista para ilabas ang kanilang galit sa mga kurap. Nagsama-sama naman sa Malcolm Square sa Baguio City ang ilang residente at estudyante. Sa Bicol naman, nagkilos protesta rin ang ilang taga-Daet Camarines Norte sa First Rizal Monument. Habang sa tapat ng Sorsogon Provincial Capital, nagkaroon ng rally sa Sorsogon City. Nagmarcha naman ang iba't ibang grupo ng kabataan sa Catanduanes.
At dito naman sa Dagupan, Pangasinan, nagkaroon ng Rosary Rally bilang pakikiisa laban kontra katiwalian. Ganyan din ang idinaos sa Lingayen kung saan nagtirik pa ang mga taga-simbahan ng mga kandilang nakahugis ng krus. Matapos sa malawakang kilos protesta, nakunan ko ang ilang kabataang nagsinilang paputok sa Legarda Corner Figueras Street sa Maynila. Ilang sandali lang nagpulasan sila matapos habulin ng mga pulis. Ang ilan sa kanila na corner ng mga pulis, itinanggi nilang may kinalaman sila sa pagpapaputok. Inabisuhan ng mga pulis ang mga kabataang nasa kalsada na umuwi na. Mahigpit pa rin binabantayan ng pulisya ang hotel sa Recto Avenue sa Maynila na nadamay sa paggulo ng mga lalaki. Tiniyak naman ni Manila Mayor Isko Moreno na may mananagot sa mga nangyaring kaguluhan. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang komosyong ito sa labas ng isang hotel sa Recto Avenue sa Maynila kagabi. Ang isang grupo ng mga hindi kilalang lalaki, pinagbabato ang mga salamin ng establishmento. Hindi pa dyan nagtapos ang gulo dahil nagsunog pa sila sa di kalayuan. Sa paghupa ng tensyon, kita ang mga pinsalang naiwan. Nabasag ang mga salamin ng establishmento at nagkasira-sira ang mga gamit. Biglang may lumapit ng mga naglalakad, yung mga rallyista. Tapos sabi nila, pulis, sabi nilang gano'n. Nilapitan nila yung tao rito, tapos pinagbabato. Tapos nung nataranta yung tao, nagulat kami, biglang tumakbo, pumasok na. Tapos yun na, pinagsusundan siya ng mga tao, pinagbabato. Nagkabasag-basag na yung ibang mga salamin. Tapos nung nung nakapasok na, yun na, may mga kung sino-sino na, halos hindi na mabilang, humigit kumulang nasa 20 katao na, ganyan. Wala pang pahayag ang pamunuan ng hotel, pero ayon sa manager nito, nakipagtulungan na raw sila sa pulisya. Kinordonan ng lugar at pinroseso ng Explosive Ordnance Disposal o EOD, and K9 unit ng NCRPO at MPD. Nangalap sila ng mga ebidensya. Ilan sa mga nakuha ng mga investigador ay mga basag na bote na nakabalot ng tela at ilan umanong flashbang. Binisita ni Manila Mayor Isko Moreno ang establishmento at nakipag-usap sa pamunuan nito. Tumambad din ang 2 motorsiklo na sinunog ng grupo. Matatapang lang yan kapag sama-sama sila. Kita mo ngayon mga nasa hoyo. Mag-iiyakan na ngayon yung mga yan. Siniguro ni Moreno na may mananagot sa mga nangyari, lalo pat maraming public at private properties ang nasira. All those damages, government properties, lahat ng na-apprehend will be charged. And I will make sure that they will pay the price. Naging abala rin ang mga tauhan ng Department of Public Services sa paglilinis sa Recto Avenue. Pinagwawalis nilang mga nagkalat na bubog at ibang basura. Ang CDRMO naman, nagsaboy ng tubig sa kalsada. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay pa rin ang balitang yan, kausapin natin mismo si Manila City Mayor Isko Moreno. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Hi, Rapi. Magandang tanghali sa iyo at sa ating mga staff dyan sa Balitang Hali GMA7. Opo, base po sa inyong investigasyon, meron na ba kayong initial na investigasyon kung sino yung nasa likod ng mga nanggulo? Isang grupo lang po ba ang mga ito? Well, as we speak, Rapi, there is about 216 individual confirmed na tangan-tangan ng Manila Police District. And out of 216 individuals, 127 of them are adults, 89 of them are minors, and out of 89, 67 are children in conflict with law and 24 children at risk. They are being processed to be prosecuted hopefully within the day. At papanagutin natin lahat sila. At meron pa kaming lahat ng possibility, tinitingnan natin, lalong-lalo na may mga napabalita na mga instigator or nagplano na magbigay ng pera o funding sa mga ilang individual na nanggulo nung gabi. And I would like to
Rapi, I think even the viewers would like to differentiate the type of rallies, no? Yung nagrally noong umaga, hapon at tanghali, ayun ay mga lehitimong rallyista na talaga namang may hinaing sila sa pamahalaan, no? Na sila ay talagang naglabas ng kanilang saloobin sa maayos na pamamaraan. In fact, ang mga doktor natin, nurses na dineploy, ang mga cases na nakuha lang natin is nahilo, nasugatan yung paa, yung himatay, and so on and so forth. Dala ng init ng panahon, no? Pero nung gabi, hindi na rallyista yun, no, Rapi? Just on record. These are mobster, rioters, na tingin namin, hanggang ngayon, iniimbestigahan namin. Opo. May mga taong nasa likod nito. Mayor, bago tayo mapunta dun sa mga insidente nung gabi, kasi nandun po ako sa Mendiola, dun sa tanghali po muna, ang sinasabi nyo, may nag-instigate, may nagpasimula dun sa gulo, lalo na dun sa may Ayala nung sinunog, yung gulong nung iniharang na truck dun sa lugar. Ganun po ba yung lumalabas sa inyong investigasyon? May nagsimula at doon na nagsimula lighting the fire yun eh. Kung tawagin nila yun. Doon talaga staging nila kasi they want to go to Malacanang. No? We know for a fact that hindi naman sila po pwede talaga doon. Gusto nila pumunta ng Mendiola. Meron naman doon sa isang area na makadadaanan nila. Opo. But then again, umalis naman yung mga yun eh. For example, I'll tell you one, yung katulad ng anak bayan, no? After nila demonstrate, matapos yung kanilang programa, lumisa naman na sila. Itong mga dumayo, all of a sudden, from Cavite, Taguig, Pasay, Parañaque, Quezon City, Caloocan, no, na mga kabataan, ito yung mga nanggulo na nung gabi. Nagsunog, nanira ng public property, government property, and private property. Yan yung mga bata na nangahuli na natin na halos lahat. About 200 plus of them in total, no? Under ngayon sa custody ng MPD. So may nag-organize po sa kanila, Mayor, yun po ang sinasabi ninyo? Lahat ng possibilities tinitingnan natin, no? Kasi yung mga rallyista talaga nung umaga, tanghali at hapon, generally okay naman sila eh. Talagang after ng programa nila, umalis na sila, umalis na sa Rojas Boulevard, umalis na sa Liwasan, umalis na sa Mendiola. Pero itong mga nag-aharutan na to, ikala mo walang pakundangan sa property at kaligtasan ng iba. Yan na yun yan yung mga bata na yan. May nabanggit po ang PNP na may rapper daw na nang-impluwensya o nag-uudyok sa mga nanggugulo. Na-determine na po ba kung tama itong impormasyong ito at sino po ito? I will let PNP do the investigation. But again, ulitin ko, no, Rapi. And baka hindi lang yan rapper. Meron dyan abogado, tinitingnan namin. Yung isa naman, dating politiko sa Maynila, tinitingnan namin. Kasi a few days before, I have intelligence report na may mga initiator or instigator na nagpa-fund sa mga batang ito. Alam mo, siyempre, Rapi, yung 500 piso, 1,000 piso, ibigay mo yan sa kanto, bukas sa bukas, lalabas yung mga yan. But then again, sketchy report pa yan, continuous naman ng investigation. But for now, for the sake of our people in Manila, who are watching right now, there are about 216 individuals who are apprehended and will be charged. No? Yan ang sitwasyon ngayon. Opo, kahapon po kasi may mga magulang na lumapit doon sa aking kinaroroonan at sinabing na aresto yung kanilang anak base doon sa mga litratong lumabas. Saan po ngayon nakakulong itong mga ito at sino yung pwede nilang lapitan kung gusto nilang i-clarify kung talagang nadamay nga yung kanilang anak dito sa kaguluhan at naaresto, Mayor? Nasa MPD sila.
At kung saan sila lalapit, ay kumuha na sila ng abogado. Binaboy nila yung Maynila eh. Opo. Sinira nila yung mga gamit. Opo. ng Very pribado. quickly, meron na po ba But, kayong estimate kung magkano yung nasirang government facilities? We are still doing estimates about the vehicles, the motorbikes, the stoplights, the ilaw, CCTV, yung mga barikada na permanent closure, closure rail para sa traffic, and so on and so forth. Opo. Maybe in a week o 10 days from now, matototal na natin lahat halos ng danyos. Kasama po yung mga motor. I would assume ito yung mga private na motor na nakita nila doon sa gilid. May impormasyon din po kami, may tinamaan na baril. No, Rapi, just for the record, yung isang motor, government yun, may-ari. Okay. Yung isang motor, private. Okay. May impormasyon din po kami na may tinamaan daw po ng baril doon sa kaguluhan. So far, chismis pa lang. Okay. Sige po. Walang report. In fact, Rapi, may mga kumakalat. No? Ito, at least live tayo. Maraming nanonood ng mga magulang. May mga kumakalat ngayon sa mga chat group, na 30 daw ang patay. Hinahanap pa namin yung patay, hindi pa namin makita. Wala rin naman sa ospital. So, imposible naman na may 30 namatay, no? Yan, alam mo, Rapi, palusot na yan ng mga nagtatagong bata na kinukuha nila yung damdamin ng kapwa bata nila na may mga nangamatay na ganong karami. Pero sa totoo, wala pa naman kami sa mga puninarya namin, wala namang reported. Saka hindi yan makakalusot sa media kung talagang ganyan karami yung... I mean, Rapi, let's be honest to ourselves, di ba? You cannot hide those things. Kaya sa mga magulang, no, and let me use this opportunity sa mga magulang nanonood sa Visayas at Mindanao, Northern Luzon, Southern Luzon, ay pumanatag po kayo yung inyong mga anak na nakadormitoryo dito sa U-Belt. Panatag na po ang pamumuhay nila. Ang kalsada sa Recto, Moraita, Legarda ay nadadaanan na po at ang mga dumi ay nalinis na po. At hanggang ngayon po, as we speak, naglilinis pa rin kami ng mga vandalism na ginawa nila. And trying to fix the mess na iniwan itong mga individuals na to or organisasyon. Abangan po natin na magiging resulta na inyong investigasyon. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Hindi lang investigasyon. We will file case in a matter of few hours. They are being processed already. Yung investigasyon, Rapi, dagdag na lang yun sa mga tao. And in fact, sa mga magulang ng mga suspect, kung ako sa inyo, kausapin nyo na yung mga anak ninyo at tulungan ang pulis na ituro na ninyo kung sino yung mga taong behind that. Kasi kung hindi, kayo lang ang kayo lang ang babalikat sa problemang binigay ninyo sa Maynila na inyong pananagutan sa mata ng batas. Opo, nabanggit nyo po yung mga kumakalat sa mga chat group. Meron din po kaming impormasyon na may video na kumakalat about sa isang patay. May nakita ho ba kayong ganitong video? Wala pa naman, Rapi. As lahat naman ngayon kasi we cannot just trust these things. Very crucial yung investigation and we don't want to be disturbed by noise. We just want to take it as it is, no? May sinira sila, pinerwisyon nila yung pribado at nananahimik na komunidad, pananagutan nila. Yung mga sinira naman nilang gamit ng gobyerno, pananagutan nila. Okay. Yan kami after ngayon. Yun din po siguro ang panawagan managot sila sa ginawa nilang mga bagay. Yun din siguro ang panawagan natin na lahat ng impormasyon na manggagaling dyan sa mga yan, i-verify muna para malaman kung totoo. Tama ka, Rapi. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rapi. Mag-ingat kayo. Si Manila City Mayor Isko Moreno. Ipipit mga kapuso, may panibago pong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, sa taas po ng 1 peso kada litro ang gasolina. 80 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng diesel. Habang ang kerosene po ay 1 peso ang itataas kada litro. Yan na ang ika-6 na magkakasunod na linggong taas presyo sa gasolina. Habang ika-5 naman para sa diesel at kerosene.
Ayon sa DOE, isa sa mga nakakaapekto riyan ang patuloy na banta ng pagpataw ng sanctions sa laban sa Russia. Target ng Independent Commission for Infrastructure na may mailabas silang resulta ng kanilang investigasyon sa susunod na 2 linggo. Nakikipag-ugnayan na rin daw sila sa Senate Blue Ribbon Committee para sa mga ebidensya kaugnay sa mga flood control project. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Bago ang rally sa People Power Monument, nagsimba muna sa EDSA Shrine ng ilang politiko. Tao rin ang mga nasa gobyerno. Pag nakita nila ito, ay malaking mensahe sa kanila. Kaya dapat lang suportahan ang mga pagkilos na ganito. Kailangan tuloy-tuloy itong panawagang managot. Nagdaos ng maliliit na programa ang iba't ibang grupo sa paligid ng EDSA Shrine. Mula rito, nagmarcha pa People Power Monument ang mga rallyista galing sa iba't ibang sektor. Umulan o umaraw, tuloy ang marcha. May mga sumama pang bata, senior citizen pati PWD. Magkakasama naglakad sina Senador Bam Aquino, Pangilinan at ML Party List Representative Laila De Lima. Nasa EDSA rin si Baguio City Mayor at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor Benjamin Magalong. Aniya, bagamat walang deadline na ibinigay si Pangulong Marcos, may self-imposed deadline ng ICI. In the next 2 weeks, kailangan may produce kami talaga ng mga resulta. Dapat meron kaming makasuhan na. May listahan na rin daw ng mga ipatatawag ang ICI. Nakikipag-ugnayan din aniya ang ICI sa Senate Blue Ribbon Committee para sa mga ebidensya, partikular sa kaso ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. I-turn over niya lahat ng mga ebidensyang nakuha nila sa bahay ni Bryce. Willing siyang i-turn over lahat yung kanyang mga nakuha dahil sa pinagagawa nila, except yung mga minana niya sa kanyang mga magulang. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, selyado pa ang mga ebidensyang nakuha ni Hernandez sa bahay niya. May mga inuwi sa mga dokumento, computer at lahat. May susundin tayong proseso at yun ang pinaghahandaan namin. Pag inansil natin, meron tayong susundin na procedure para hindi, sabi ko nga, para ma-preserve yung chain of custody. Sabi ni Lacson, kung may ebidensya ng kickback o komisyon, agad niya itong ipapadala sa ICI. Agad-agad, maski hindi pa tapos yung aming pagdinig at wala pang committee report, ipapadala ko na yun, yung party na yun, kung sino man yung mga naituro pa at may ebidensya. Sabi naman ni Public Works Secretary Vince Dizon, kahit hindi siya dumalo sa rally, suportado niya ang panawagang accountability sa flood control projects. Aminado si Dizon na malamang makita rin sa ibang probinsya ang gaya ng modus ng pangungurakot sa Bulacan. Ngayon po na nabuo na ang Independent Commission for Infrastructure, dapat po pati ang ibang mga tao na naririnig na natin, naririnig na natin ang mga pangalan nila ngayon. Halimbawa po sa Mindoro, dito po sa ginawang project ng SunWest Corporation. Link po ang SunWest Corporation kay Congressman Zaldico. Nangako rin siya na walang sasantuhin ng DPWH base sa direktiba ng Pangulo. Lahat po ng ginawa na natin itong nakaraang 2 linggo, gagawin po natin ito paulit-ulit. Magdi-dismiss tayo, magtatanggal tayo sa trabaho, mag-file tayo ng kaso, magpapakulong tayo, at babawiin po natin ang pera ng bayan, ang pera ng mga kababayan natin. Magpapa-freeze po tayo ng assets at hahabulin po natin lahat yan. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinayagan ng Senado na umuwi si dating Department of Public Works and Highways Bulacan, Assistant 1st District Engineer Bryce Hernandez sa kanyang bahay nitong Sabado. Yan ay para kumuha ng dagdag na ebidensya laban sa mga idinadawit niya sa maanumalyang flood control project sa kanyang distrito. Bantay sarado ng pulisya at mga taga-barangay ang bahay ni Hernandez. Ayon sa abogado ni Hernandez na si Attorney Ernest Livanza, binigyan din ng oras ang kanyang kliyente na makasama ang kanyang pamilya. Inaasikaso rin daw ang pagsuko ng 2 pang luxury vehicles ni Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure.
Unang isinuko ni Hernandez ang isa niyang luxury vehicle noong Miyerkules. Alas 6:30 ng gabi noong ding Sabado, bumalik si Hernandez sa Senado kung saan siya nakadetain matapos ma-contempt noong September 8. Sabi ng abogado ni Hernandez, kliyente na raw niya ang magsisiwalat ng mga impormasyong kinuha niya sa kanyang bahay. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita naman ang GMA Regional TV sa Visayas at Mindanao. Masama man ang panahon, hindi nagpapigil ang libo-libong dumalo sa mga kilos protesta laban sa katiwalian. Sara, kumusta yung mga naging aktibidad sa mga probinsya? Rafi, kahit inulan, sa ilang lalawigan hindi itinigil ang mga kilos protesta. Sa New Washington, Aklan, itinuloy pa rin ang pagmarcha ng mga residente kahit umulan. Nagkaroon din ng maikling programa sa Cardinal Sin Park kasunod niyan. Matapos naman magmarcha ng mga nagrally sa isla ng Boracay, bumuo sila ng Human Chain Formation. Sa Bacolod City, nagsimula ang rally sa Capitol Lagoon hanggang tumungo sila sa Bacolod Public Plaza. Mula Haro Plaza naman ang mga rallyista na nagmarcha pa Iloilo Provincial Capital sa Iloilo City. May mga rallyista ring nagtipon-tipon sa Plaza Rizal sa Tagbilaran, Bohol. Naging maulan din ang motorcade sa Cagayan de Oro City. May hiwalay pang prayer rally ang mga taga-simbahan sa lungsod sa Plaza Divisoria. Ipinaskil naman sa mga tricycle ng ilang rallyista sa General Santos City ang kanilang panawagan. Dito naman sa Davao City, nagtipon-tipon sa San Pedro Square ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang Pray for the Philippines rally na nananawagan din kontra katiwalian. Agaw pansin ang malaking cake na buwaya ang disenyo. May pinagsaluhan din silang 100 lechong baka sa gitna ng prayer rally. Ipinababalik na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth na ibinigay sa National Treasury noong 2024. Ayon sa Pangulo, gagamitin ang naturang pondo para palawakin pa ang mga serbisyo ng PhilHealth. February 2024 nang iutos ng Department of Finance na ilipat sa National Treasury ang halos 90 billion pesos na sobrang pondo ng PhilHealth alinsunod sa probisyon ng 2024 General Appropriations Act. 60 billion pesos na ang naibalik ng PhilHealth sa National Treasury bago naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema noong October 2024. Wala pang pinal na desisyon ang Korte Suprema ukol sa issue na iutos ng Pangulo na isauli na ang pondo ng PhilHealth. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Baguio City. Naramdam na rin ang bagyong Nando. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, bukod nga sa pabugso-bugsong hangin, tuloy-tuloy na buhos ng ulan at ay naramdam na rin nga ngayon ang nangungurot na lamig ng panahon dito sa Baguio City dahil na rin sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Walang tigil na nga ang pag-ulan na may kasamang bugso ng hangin mula kagabi dito sa Baguio City. Ayon kay Charles Carame, head ng Baguio City CDRRMO, 2 to 3 p.m. ang kanilang tinitingnang oras na maaaring maramdaman ang pinakamalakas na epekto ng hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Nando. Dahil dito, Rafi, sinara mo na ngayong araw ang mga pasyalan dito sa Baguio City tulad ng mga parke para mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan. Dahil wala ring pasok ngayong araw, hinikayat din ng CDRMO na iwasan munang lumabas sa mga residente kung wala namang importanteng lakad habang umiiral ang masamang panahon. Nakatutok naman ang command center ng Baguio City sa mga landslide at flood-prone areas habang naka-red alert na ang lahat ng emergency units sa lungsod para mabilis na makaresponde sakaling kailanganin. Sa ating impormasyon nakuha, Rafi, ay magkakaroon nga ng pagpupulong ang mga emergency units ng Baguio City kasama nga si Mayor Benjamin Magalong dahil gusto nilang magkaroon ng pag-update patungkol nga sa kanilang patuloy na pagbabantay sa mga critical areas sa kanilang tinututukan habang patuloy na nananalasa itong Super Typhoon Nando sa Baguio City. Yan mula latest mula rito sa aming lugar sa Baguio City. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat at ingat kayo dyan, John Consulta.
Mala mini concert ang 30th birthday at 20th showbiz anniversary celebration ni Rita Daniela. Ipinakita ni Rita ang husay niya sa pagkanta ng iba't ibang genre. Nakajam din ni Rita si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at star of the new gen Jillian Ward. Pati na sina Jessica Villarubin at Mark Bautista. Birthday wish ni Rita para sa kanila ng anak niyang si Uno na magkaroon sila ng sariling bahay. Ni-reveal din ni Rita na busy siya sa kanyang upcoming album na inspired sa love life niya. I'm gonna call it To All the Boys kasi it's really, I've never been really vocal about my love life ever since. So I thought of, that's something that I can share with my fans, with my supporters. So this time, it's all about the men who were really who were a big impact in my life. And of course, one is my father, second is my son. So I've written songs for them. Panalo ng gold medal si Pinoy pole vaulter Ernest John E.J. Obiera sa Atletang Ayala World Pole Vault Challenge. Parehong na-clear ni E.J. at ng pole vaulter ng France ang 5.18 meters. Nagwagi si E.J. dahil nagawa niya lamang ito sa loob ng 2 attempts kumpara sa 3 ng kanyang kalaban. Mula sa iba't ibang bansa ang naglaban-laban sa kompetisyon na ginawa sa Makati City. Naghahanda na rin ang mga residente at opisyal sa Zambales sa pananalasa ng bagyong Nando. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, round the clock na nga ang monitoring ng PDRRMO sa mga bayan dito sa Zambales na ngayon ay nasa ilalim ng Signal Number 1. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation sa ilang lugar. Pero Connie, palibhasa nasa preemptive evacuation lang, ayaw pang magsilikas ng ilang residente. Gaya na lamang ng pinuntahan natin kanina, Connie, na Sitio Orocan sa Barangay Lipay Dingin, dito yan sa Iba, Zambales, na kung tutuusin, napakadelikado ng kanilang lugar dahil napapagitnaan sila, Connie, ng ilog at dagat. Pero hanggang kanina, nananatili pa rin sila doon, Connie. Sanay naman na daw sila at hihintayin daw nila kung kailan lumakas na raw. Kaya naman ang PDRRMO patuloy na nagbabantay sa 13 bayan dito sa probinsya, kabilang na nga riyan ng 11 coastal municipalities. Nakahanda na rin ang kanilang mga gamit, kabilang na nga riyan ang mga heavy equipment kung sakaling kailanganin, kung sakaling magkakaroon ng landslide na gaya na lamang ng kanilang usual na nararanasan kapag may bagyo. Ang lalawigan po ng Zambales, naka-ready naman po, no? Pagdating nga po sa mga ganitong mga insidente, may mga bagyo, yun nga po, muscle memory na po sa amin. Naka-preposition na po yung mga assets natin, yung mga personnels natin. Coordinated na po tayo sa lahat ng uniform personnel. At dahil naka-blue alert, Connie, talagang patuloy daw ang kanilang monitoring at kung sakali na lumakas, although wag naman sana, ay baka raw mapilitan sila magsagawa na ng forced evacuation, lalo na doon sa mga coastal area at sa mga tulad ng lugar na binanggit nga natin kanina. Sa ngayon, Connie, wala naman tayong nararanasang pag-ulan o kahit ambon, pero gayunpaman, nagbabala pa rin ang PDRRMO sa mga residente na patuloy pa rin mag-monitor at makinig ng kanilang mga advisory. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Nasa wind signal number 3 at 4 ang Ilocos Norte dahil sa Super Typhoon Nando. Kumustahin natin ang lagay ngayon doon ng panahon. May ulat on the spot si Cindy Salvacio ng GMA Regional TV. Cindy? Rafi, sa abiso ng otoridad kanina ay tumaas na ang tsansa ng life-threatening storm surge anumang oras ngayong araw dito sa probinsya ng Ilocos Norte maging sa mga probinsya ng Cagayan at Batanes. Kita at dinig ang hampas ng malalakas na alon sa dalampasigan ng Sabangan sa Barangay 33A La Paz, Lawag City, umaga pa lang kanina. Ang taas ng alon halos umabot na sa 2 metro.
Binisita rin ng Coast Guard Substation Nawag City ang lugar upang tiyakin na wala na ang mangingisdang papalaot at taong maliligo sa dagat. Mahigpit din nilang tinitignan ang posibilidad na umabot na sa mga bahay sa coastal area ang tubig mula sa dagat. Si Romnick, inaantabayanan ang pagtaas ng tubig sa dagat at hinabol na iangat ang kanyang balsa sa mataas na lugar. Samantala sa Provincial Engineering Office ng Ilocos Norte, ready to deploy na rin ang mga heavy equipment gaya ng mga dump truck, payloader, backhoe, boom truck at iba pa. Base raw ito sa request ng Provincial DRRMO bilang bahagi ng kanilang disaster response sa mga kritikal na lugar sa lalawigan. Samantala nakahanda na rin ang manpower ng Ilocos Norte DRRMO at anumang oras ay handa silang rumisponde. Sapat din umano ang relief goods at emergency resources ng 7 resiliency clusters ng Ilocos Norte. Rafi, sa tala ng Ilocos Norte PDRRMO ay nasa 63 families o mahigit 170 na individuals na ang nagsilika sa isinagawang preemptive evacuation sa mga bayan ng Pagudpod, San Nicolas at Bacara. Sa mga oras naman na ito ay nararanasan na ang malakas na bagsak na ulan na sinasamahan din ng malakas na ihip ng hangin, epekto nga nitong Super Typhoon Nando. Yan muna ang pinakasariwang balita dito sa Ilocos Norte. Rafi. Maraming salamat, Cindy Salvacion ng GMA Regional TV. Ilang bahagi ng extreme northern Luzon ang isinailalim na po sa wind signals number 4 at 5 dahil sa Super Typhoon Nando. Base po sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa, signal number 5 na sa Babuyan Islands, signal number 4 sa southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern at central portions ng Apayao at sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Itinaas ang tropical cyclone with signal number 2 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, buong Isabela, rest of Apayao, buong Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, buong Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Signal number 1 naman sa Quirino, rest of Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng La Union, buong Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Quezon Province kasama ang Polillo Islands. Generally peaceful daw ang kabi-kabilang kilos protesta laban sa korupsyon kahapon. Iniimbestigahan na rin ng PNP kung totoong may nagudyok sa mga nanggulo sa gitna ng protesta sa Maynila. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Rafi, isang rap artist ang iniimbestigahan ngayon ng PNP kaugnay ng kaguluhan kahapon na may kinalaman sa mga kilos protesta kontra katiwalian. Sabi raw ng mga naaresto na tinawag ng PNP na mga hip-hop gangster, ang rapper ang nag-impluwensya sa kanila online. Kung anong klaseng pag-impluwensya ang ginawa at kung sino ang rapper, ayaw muna sabihin ng Manila Police District o MPD dahil may isinasagawang investigasyon. Sa tala ng PNP, 113 ang mga naaresto nila kahapon. Pwede naman daw isailalim ng PNP sa drug test ang mga naaresto pero kailangan daw ay pumayag ang mga ito. Sa ngayon ay nire-review na ng MPD ang lahat ng mga CCTV camera na lusod ng Maynila para makilala ang iba pang nanggulo. Mananagot daw ang mga ito. 129 ang mga nasaktang pulis na pilit daw sinunod ang direktiba ng maximum tolerance. Binisita sila ni Acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. at pinasalamatan. Kasama rin sa iniimbestigahan ng PNP ang pagbubunyag ni Manila Mayor Isko Moreno na isang dating politiko na merong financier na Filipino-Chinese at isang abogado ang nasa likod ng kaguluhan kahapon. Itunuturing ng PNP na mga isolated incident ang kaguluhan pero sa kabuuan ay generally peaceful daw ang September 21 protest rally. Yan latest mula rito sa Camp Crame. Balik sa Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Iniyak ng Department of National Defense na walang instability sa militar sa gitna ng investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. There is no concern at all. We have no worries
na there will be instability insofar as the ranks of the DND and the AFP. Sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., suportado ng kanilang hanay ang pagpapatawag ni Pangulong Bongbong Marcos ng investigasyon sa flood control project sa bansa. Hindi raw dapat mangamba na tatalikod ang militar sa pamahalaan. Hindi rin daw nababahala ang gobyerno sa mga isinagawang kilos protesta dahil ang Pangulo mismo ang may gustong imbestigahan ng mga proyekto. Bukas na maiinit na balita, bukas daw si bagong House Speaker Faustino Bogie III na buksan ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng OSALN ng mga mambabatas. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapuluan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALN ng bawat isa. Sabi ni Di, kahit daw siya ay handang buksan ang kanyang SALN. Anya, paraan ito para makuha muli ang tiwala ng publiko. Samantala, wala pa raw tugon si Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay sa utos ng Kamara na umuwi na siya sa Pilipinas sa gitna ng usapin sa maanumalyang flood control projects. Pag-uusapan daw ng liderato ng Kamara kung ano ang mga susunod na hakbang kaugnay rito. Sa kasagsagan po ng malawakang kilos protesta kontra katiwalian, spotted ang pokikiisa ng ilang fur babies. Pati mga alagang kambing, panawagan. Ang ilang ralista naman ay kanya-kanya ring paandar sa mga karatula. Ito isa na po riyan ang kuha ni News Cooper Dennis Kilala. Naka-construction outfit with matching buwaya at limpak-limpak na fake money. Winner din ang karatula ng lalaking yan nakuha ni SL Hurna ng UP Manila. Ang hirit niya kasi, accountability. Ayaw! Beware naman dahil si Fur Baby, nangangatnat ng mga korap. Don't worry, mukhang friendly naman ang corgi na yan sa mga mabubuti. Partner, nakibaka rin Ang grupo ng mga kambing na yan, may sarili rin silang marcha sa halip na magkanya-kanya manginain ang kambing, nagtipon-tipon at sabay-sabay daw na naglakad. Ayun. At ito po ang cute nila, kanya-kanyang pag-cook. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.